Hindi na nakapag-aral pa si Erwin dahil bukod sa nagkahiwalay ang kanyang mga magulang ay sobrang hirap pa ng kanilang pamumuhay. Nasa poder siya ngayon ng kanyang lola at ito na lang ang nag-aalaga sa kanya hanggang siya ay naging binatilyo. Isang araw ay inutusan siya ng kanyang lola Gloria na bumili ng tuyo sa palengke dahil maliit lang ang kinita nito. Wala silang pagpipilian kundi tuyo lamang sa loob ng isang linggo ang uulamin nila. Kaya gano'n kahirap ang buhay nila sapagkat tanging pananahi lamang ang hanap buhay ng kanyang Lola Gloria. At kapag walang magpapatahi sa kanyang lola, ay wala rin itong kikitain. Tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang mga magulang, hindi man lang siya pinadalhan ng tulong pinansyal ng mga ito. Nag-asawa na lamang ang kanyang ama at habang ang kanyang ina naman ay di makontak sa kanila. Nasa abroad dito ngayon, nagtatrabaho at wala na silang balita pa rito. Habang bitbit ni Erwin ang 1 kilong tuyo at dumaan sa isang karinderya, ay naamoy pa niya ang mabangong barbecue na manok na nakahain lamang at parang nakadama siya ng gutom. Nang maamoy niya iyon, napatigil siya sa tapat roon at saglit na napatingin sa mga display na barbecue. Kitang-kita pa niya ang isang pamilyang kumain sa loob ng karinderya. May isang anak na lalaki ang mag-asawa na ito habang masayang kumakain ng mga masasarap na pagkain. Nakadama ng pagkaingit si Erwin sa kanyang nakita. Naisip niyang bakit di na lang siya ang naging anak ng mag-asawang iyon upang matikman din naman niya hindi lang ang masarap na pagkain, kundi higit sa lahat ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang. Hoy, ano? Bibili ka ba? Sita sa kanya ng tindera. Nabigla pa siya sa pagsita nito sa kanya. Ho, hindi po. Sagot niya rito. Hindi naman pala. Bakit kanina ka pa nakatunga nga dyan? Alis na, alis! Pagtataboy sa kanya ng tindera. Dahil napahiya siya, ay agad na lang siyang umalis sa lugar na iyon. At nang siya ay makauwi, ay naroon pa rin sa isip niya ang barbecue na manok at pati amoy nito ay parang nanunot iyon sa kanyang ilong. Dahil doon, ay may biglang naisip si Erwin na makipagsabuatan siya sa kanyang dalawang kaibigan at sila'y magnakaw ng manok na pwede nilang adobohin. Lola, pasyal muna ako kina Roy tapos na po akong magigib ng tubig at tapos na rin po akong magwalis ng bakuran. Paalam ni Erwin sa kanyang lola. Sige po, salamat. Tugon naman ng kanyang lola Gloria. Pinuntahan nga niya ang kanyang dalawang kaibigan upang mapagplanuhan tungkol sa kanyang naisipang pagnanakaw. Pumayag naman ang mga kaibigan nito at ang balak nila ay mamaya kapag lumalim na ang gabi. At isa sa mga manok ngayon ng kanilang kakilala ang puntirya nila. Ang bahay ng mga ito ay malayo-layo sa mga pamamayanan at tanging nag-iisa lamang ito at walang kapitbahay. Pagsapit ng gabi ay walang kahirap-hirap na kinuha nila ang isa sa mga alagang manok na nasa kulungan ng kanilang kakilala. Tumahol pa ang mga aso ng mga ito kaya mabilis na agad nilang nilisan ang likod bahay ng mga ito at sa bahay ng kanyang lola dinala ang malaking inahing manok na kanilang ninakaw at kinatay ng hating gabing iyon at agad inadobo. Napasarap naman ang kain ni Erwin kasama ang mga kaibigan nang magisnan sila ng kanyang lola Gloria at pinagalitan siya ng kanyang lola at ang dalawang kaibigan sa kanilang masamang ginawa.
Ngunit di niya ito pinansin at tila wala lang siyang narinig mula rito. Hindi lang isang beses na ginawa ni na Erwin ang pagnanakaw ng manok, kundi madalas na nilang ginagawa ito kasama ng kanyang dalawang kaibigan. Marami nang nagrereklamo sa kanilang kababaryo na nawawala daw sila ng mga alagang manok. At kahit anong gawing panenermo ng kanyang lola Gloria ay hindi siya nakikinig dito. 2 araw bago ang karawan ni Erwin, kaya naghahanap ng bahay kung saan may mga nanakaw sila, kahit 3 manok lamang, upang may mahihanda sa kanyang karawan. Kaya isang gabi ay balak nilang pagnakawan ulit ang unang pamilyang ninakawan nila na may kalayuan ang bahay. Di pa nga sila nakakarating sa bakuran ng bahay ng mga ito ay tuwang-tuwa sila dahil parang walang tao doon. Wala silang narinig ni kahit isang kaluskus lamang na nagmumula sa loob ng bahay. Nasa 7:00 pa lang ng gabi, kaya imposibleng natutulog na ang mga ito. Noong unang pagnanakaw nila roon ay narinig pa nga nilang nanonood ng TV ang mga ito kahit nasa 11:00 na ng gabing iyon. Parang walang tao, sabi ni Erwin sa dalawang kaibigan. Oo nga, pero daan-daan pa rin tayo. Baka bigla na lang tayong sugurin ng mga aso nila at kailangan makakuha tayo sa kulungan nila ng 3 manok para sa aking karawan, sabi pa ni Erwin sa mga ito. Dahan-dahan nga silang tumungo sa likod bahay na iyon, kung saan naroon ang mga nakakulong na alagang manok. Sinikap nilang walang kahit isang ingay ang malika sa mga kilos nila roon. At sa pagkakataong iyon, ay 3 manok naman ang kanilang nakuha sa loob ng kulungan. At nagmamadali agad silang lumayo roon na tangay-tangay ang 2 panabong na manok at isang inahing manok. 8:00 ng gabi nang sila'y makauwi. Nang gabing iyon ay doon na rin sa kanila nakitulog ang dalawang kaibigan na sina Roy at Patrick. Mamayang madaling araw ay kakatayin na nila ang mga manok upang pagsikat ng araw ay lulutuin na at gagawin nilang tinola at adobong manok ang mga ito. Pagsapit ng hating gabi ay biglang nagising si Erwin dahil sa ingay ng isang inahing manok na isa sa mga ninakaw nila at tinali sa loob ng bahay ng kanyang lola. Pinakinggan niya ito at ang tinig ng inahing manok na ito ay para bang tinatawag ang mga sisiw na hindi niya nakikita. May mga sisiw ito sa kulungan kung saan nila ito ninakaw. Malamang nagtataka ito dahil di niya na nakikita ang mga sisiw. Muling ipinikit ni Erwin ang kanyang mga mata upang makabalik sa pagkakatulog. Ngunit muli siyang nagdilat nang muling marinig ang tinig ng inahing manok na patuloy sa pagtawag ng mga sisiw nito. Tik 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 tik. Anya ng tinig ng inahing manok na para bang nagiging tiktik na ang tinig nito sa paraan ng pagtawag sa mga sisiw at tila galit na ang tono ng tinig ng inahing manok. Kinabahang bumangon si Erwin at niyugyog ang kanyang dalawang kaibigan na nasa isang kwarto sila natutulog ng kasama ang dalawang kaibigan habang ang kanyang lola ay nasa kabilang kwarto rin. Gising! Gising kayo, Roy! Patrick! Yugyog niya sa kanyang mga kaibigan. At nagising naman ang dalawang ito. Bakit ba, Erwin? Ang sarap na ng tulog namin.
Reklamo ni Roy. Shh! Huwag kayong maingay at makinig kayo sa tinig ng inahing manok. Tinatawag niya ang kanyang mga sisiw, pero parang nagiging tiktik na ang tinig nito. Mahinang wika ni Erwin sa mga ito at natigilan naman sila at nakinig sa sinabi ni Erwin ng mga oras na iyon. Tik 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 tik. Malakas na tinig ng inahing manok at nagkatinginan sila sa kanilang narinig. Inabahang sinilip nila iyon sa salas at gano'n na lang ang kanilang pagkagulat nang makitang nakapatong na ang inahing manok sa ibabaw ng mesa. Nagtaka sina Erwin kung paano ito nakawala sa pagkakatali nila sa inahing manok. At ang mga sumunod na nakita nila ay ang biglang pagbabago ng anyo ng inahing manok. Bigla na lang naging isang babaeng may makakapal na buhok, buhagang iyon na hanggang balikat ang haba. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Ang manok na kanilang ninakaw ay biglang nag-anyong isang babae. Yun pala ay isang aswang. Sa takot na Erwin ay kapwa sila nagsiksikan at nagkumot sa buong katawan nila. Di naman nagtagal ay narinig nila ang isang hagikik sa labas ng kanilang kwarto. Hagikik iyon ng isang aswang. Naku Erwin, aswang yan. Mahinang sabi ni Patrick at namumutla ang buong mukha nito sa takot at panalamig ang buong katawan, gayon din si Roy. Laking gulat nila nang may bumundol ng malakas sa kanilang pintuan at wala nang ibang may gawa nyon kundi ang inahing manok na biglang naging aswang. Muli nilang narinig ang pagtiktik nito ng sunod-sunod habang ito'y nangangalmot na halos bumaon iyon sa pinto ng kanilang kwartong kinalalagyan. Kapwa sila nanginig sa takot ng mga sandaling iyon sapagkat walang tigil ang pagbundol ng aswang sa pinto ng kanilang kwarto at walang tigil ang malakas at sunod-sunod na kapagkalmot nito na animoy galit na galit. Doon sila nagsimulang mataranta nang makitang halos mabuksan na ng babaeng aswang ang pintuan. Kaya nagmamadali lang pinagtulungang itulak ang lumang cabinet upang iharang yon sa may pintuan. Dalian nyo, baka makapasok ang aswang na yan. Sisigaw siguro tayo at hihingi ng tulong para marinig tayo ng mga kapitbahay. Ang wika ni Erwin. Mabuti na lang at agad nilang naiharang ang malaking lumang cabinet. Subalit naroon pa rin ang aswang at patuloy na tinutulak nitong pinto na tila walang balak tumigil hanggat hindi nito mabubuksan iyon. At dahil sa ingay ng pagkalmot ng aswang sa pinto ng kwarto at walang tigil na paghuni nito ng tiktik, ay nagising si Lola Gloria mula sa mahimbing na pagkakatulog. Wala sa sariling tinawag ni Lola Gloria si Erwin. Erwin na po! Tawag ni Lola Gloria sa apo niyang si Erwin. Kaya natigilan ng babaeng aswang sa pagkalmot nito sa pintuan ng kwarto kung saan ang kinalalagyan nila Erwin. Mabilis nitong tinungo ang pinto ng kwarto ni Lola Gloria at doon naman ito umatake at sunod-sunod na kinalmot ang pintuan. Nagulat ang lola ni Erwin nang biglang pagbundol ng pinto ng kanyang kwarto at lalo na nang marinig ang tinig ng tiktik. At dahil kumpiyansa lamang ang lola ni Erwin, ay hindi pala nito nailak ang pintuan kaya biglang nabuksan iyon ng babaeng aswang. Ska! Tulong! Sigaw ng lola ni Erwin. Dinig na dinig naman ni Erwin
ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng kanyang Lola Gloria at ang malakas na pagsigaw nito sabay hingi ng tulong. Hindi! Ang lola ko! Umiiyak na wika ni Erwin. At dahil sa pagkataranta nila, nang mga sandaling yun ay sabay silang napasigaw at humingi ng tulong. Isang malakas na sigaw ng kanyang Lola Gloria ang narinig nila na para bang sinugaban ito ng aswang. Kaya wala nang pag-aalinlang lumabas si Erwin kahit ang kanyang dalawang kaibigan ay nanatili lamang sa loob ng kwarto. Nagmamadaling sinugod ni Erwin ang kwarto ng kanyang Lola Gloria at agad na sumalubong sa kanyang paningin ang babaeng aswang na kumagat sa leeg ng kanyang lola. Lola! Umiiyak na sigaw ni Erwin at nakita niyang hindi na gumagalaw ang Lola Gloria at natumba ito pagkatapos sunggaban ng aswang. Nang malingunan naman siya ng aswang ay nakangisi itong humarap sa kanya at siya naman ang niluksuhan nito. Ah! Ang sigaw ni Erwin. Akala niya ayun na ang kanyang katapusan. Pero nakita na lang niya ang pagdating ng dalawang kapitbahay nilang lalaki at agad na tinaga ang aswang na sumunggab sa kanya. At nang ito'y matamaan sa pagtaga ng mga dumating, ay buong lakas na binundol ng aswang ang bintana. Nabuksan agad iyon at nagulat pa sila nang biglang naging isang inahing manok ang babaeng aswang at lumipad ito palabas ng bintana. Agad naman nilang tinulungan ang kanyang Lola Gloria. Pero ito ay binawian na ng buhay. May malaking sugat ito sa leeg, dulot ng pagkagat rito ng aswang. Malakas na umiyak si Erwin at kahit na magsisiman siya ng ilang beses, ay huli na ang lahat dahil wala na ang kanyang Lola Gloria. At huli na lang nilang nalaman na ang may-ari ng bahay na pinagnakawan nila ng mga manok ay may anak itong kararating lang mula sa pinagtatrabahong lugar. Natigil pala ito sa trabaho dahil nagkasakit, pero ang totoo ay nahawaan na pala ito ng pag-aswang at naging isang bagong linggaw na handang pumaslang ng tao.